ABCDFG, mic test, mic, 1, 2, 3, asawa ni Marie. Medyo nakulangan pa tayo sa ginagawa natin sa buhay kaya naghanap pa tayo ng ibang gagawin. Tas biglang andito tayo ngayon sa bridge over not so troubled waters ng Nagakadan-Kiangan. Meron kasing nag-whisper na ngayong araw daw ang pagtatanim ng ibang may-ari ng palayan sa heritage site. Kasama natin ngayong araw si Manong Randy na taga dito din. Siya po ay mabait, maasahan at higit sa lahat, hindi masyadong malakas sa pulutan with pleasing personality. Charot. Paki-follow na lang po siya sa kanyang Facebook page. Thank you. Bale, 2 rows po ang heritage site. Andito tayo ngayon sa row 2. Sa kabilang bangir naman yung row 1. Bale, iba-ibang tao ang nagmamay-ari ng mga rows of terraces dito sa heritage site. Dito mismo sa nakipaspasalian namin ay yung tinataniman ni Auntie Junia. Bale, heirloom rice or native rice ang tinatanim dito sa heritage site. Ang heirloom rice ay karaniwang tinatanim sa mga palayan ng Cordilleras. Siyempre pa, alam na alam ko ang trabaho na ito kaya tumulong tayo ng mga 5 minutes. Charot. Sa pagbagut or pagbunot ng seedlings, kailangan hawak mo yung buong roots para hindi maputol. Tapos iwahawah mo yung putik na kumapit para mapadali ang pagtanim. Bale, 2 klase ang itatanim ni Auntie Junia, yung sa pula at sa puti. Bale, maraming klase ang native rice or heirloom rice na may iba't ibang kulay, bango at texture. After ng pagbagut at wahwah, tumulong din tayo sa pagtatanim. Bale, 5 minutes lang din, charot. Sa pagtatanim, okay na yung 7 pieces or a bit more na seedlings. Tansyahin na lang, baka kasi abutin ka ng 10 years sa pagtatanim kapag nagbilang ka pa. Bale, yung daliri mo ang mag-guide sa roots ng seedling sa putik hanggang ma-feel mo na na-put in place ang buong hawak mo. Tapos syempre, hindi dapat lulutang after or else hindi na pagtatanim ang tawag dun. Kasyungahan na yun, charot. Tapos pag yuko ko, nakita ko si Paspas. Siya yung kasangsang guli buntog lagi. Charot. Kung alam mong konti lang ang nagawa mo, konti lang din ang imemerienda mo. At syempre, konti lang din ang kakainin mo kapag lunchtime. Charot. Bale, bayanihan or ubo ang ginagawa ng community dito sa mga gawaing bukid para madaling matapos ang gawain. Mahal na kasi ngayon ang per dia na ipapasweldo sa magtratrabaho. At syempre, nag-enjoy kami ni Manong Randy na nakikain. Kahit paspasali lang kami, ayan tuloy, pati kamera, ayaw na. After ng tanghalian, pinarti ko ang cabbage na tanim ni Auntie Junia. 3 lang kinuha ko para you love me. Charot. Kung minsan, alternate cropping ang ginagawa nila. I-drain nila yung tubig para maging garden. Tapos, patubigan na lang ulit kapag feel ulit nilang magtanim ng palay. Pagkatapos kong nanguha ng cabbage, lumipat naman ako sa ibang klase ng gulay. Ito yung watercress. Pinsan daw ito ng cabbage, sabi ng Google Earth. Karaniwan itong tumutubo sa spring water or kahit saan basta may tubig. Isa ito sa mga favorite kong gulay dahil madali lang itong igisa or gawing raw salad. Pagkatapos ko sa pinsan ni cabbage, lumipat naman ako sa winged beans or may pakpak na sitaw in Tagalog or sigarilyas or dragon beans. Perfect siya i-adobo, perfect igisa, perfect ilambong, good for you, good for me, good for your health and science. Charot. Hindi na kami namitas ng kamatis dahil wala silang kamatis. Charot. At pagkatapos ng lahat-lahat na dirtian permit ififit ko iso nga nag-ugugas akmanon ijay guhing. Sabi ni Ante, balik daw kami kapag pinaggagabot ti ruot, tapos sa anihan din syempre. After kong manguha ng gulay, lipat naman tayo sa row 1 ng heritage site. Check din natin kung ano ang kaganapan doon. Iba-iba din ang nagmamay-ari ng mga terraces doon. Bale, ang Nagakadan Rice Terraces Cluster ay naging heritage site noong 1995 by UNESCO or United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. May lawak siya na 150 hektarya. At sa gitna ng magkabilang row ng heritage site ay ang river na nagbibigay ng buhay sa mga palayan. Dito naman sa row 2 sa may tinataniman ni Auntie Marie ay busy ang mga lalaki na naggagaud, nag-aayos ng mga rice paddies at lahat ng mga gawaing panlalaki. At kita nyo naman, di na kailangan sabihin pa, charot, na ang mga banong dito ay alaga sa haplos at pagmamahal, charot. Dahil higit sa lahat, kailangan matibay yung mga rice paddies mo para hindi makawala yung tubig kapag nagtanim ka. Mostly, ito yung parte ng mga lalaki. Ang ihanda ang mga palayan for rice planting. And the rest, yung mga babae na ang bahala. Naabutan namin ang group of boys na ito na nagme-merienda at sumasagay konti. Tapos ang pulutan ay yung Japanese eel or kiwit na sobra-sobra kung dumami at sobrang nagdudulot din ng pinsala sa mga palayan. Kwento pa ng isa, masyado daw siyang maligalig kapag nagpupulutan ng kiwit.